Good boy ang baby, ah. Opo. Good boy ka? Ay, galing. Bait-bait, ah. Sonar siya. Yes, mama. Ay, inaantok ka? Sleepy? Sleepy, mama? Sleepy ang bebe. Mama, mama. What you're looking? Later. So, pauwi na kami. Tapos lang namin ng kanyang Eco, to the Eco. Sayo-sayo na naman yung isa. Kasi meron siyang, ayun o, regalo, gift sa kanya. Pauwi na kami. Mamaya na lang ako mag-istorya pagdating sa bahay. After check-up niya, binigyan siya ng regalo. Meron siyang mga konting gift na binigay sa kanya. Katulad niyan. Ayan. Hindi naman niya kinakain. So, ako ang kakain. Tapos, ito. Sa gabi to maganda. Parang, iba-ibang kulay siya. Sa gabi may ilaw. Tapos, sinigyan siya ng juice. Ayan.
Ayaw daw niyang inumin. Andito na kami sa bahay. Galing kami ng hospital, no? Para doon sa kanyang follow-up check-up sa echo, to the echo. Ayan. Marunong magbihis. Nahiya ako lang magbihis yan. Marunong maghubad, magsuot ng damit. So, okay na siya. At hindi mo na tulungan. Basta ready mo lang. So, pinabihis ko na muna yung suot niya kagabi kasi hindi pa naman niya naligo. Alam niyo, umalis kami, walang ligo-ligo yan. Ako lang ang naligo kanina. Ngayon, so, natapos yung aming appointment. Okay naman, so far. Ayos naman. So, binigyan ako ng another appointment by next year na. Hindi na siya, kasi na catheter siya last year, no? Nung, umuwi ako ng Pinas, na-catheter siya. So, hindi ko siya naisamang iwi. Itong year lang to naisama. So, after that, every 6 months yung aming, ang unang pala namin after catheter niya is 3 months. Then, naging 6 months. Hanggang ngayon nga uli. 6 months. So, binigay na lang uli sa amin ngayon is 1 year. Nagtatry akong maggawa na ng appointment. Mag-schedule na ng appointment. Hindi pala pwede. Sabi noong doon is hintayin mong January bago ka mag-apply ng appointment, magkuha ng appointment. Hindi raw talaga tatanggapin ngayon kasi nga 2024 kung 1 year next year daw namin ang appointment. Kaya yun, sa January na ako kukuha ng ng schedule, gagawa ng namin. Opo. So, nagtanong ako kanina regarding dun sa mabait yung doktor na humawak sa kanya. Kanina, yung nag-to-the echo sa kanya, napakabait nun. So, ang sabi niya, nagtanong ako sa kanya kanina kung ano ba ang sitwasyon ngayon niya. So, ganun pa naman daw. As of now, is ganun pa rin. Dilated ang kanyang findings nga about dun sa kanyang heart, no? And so far, pag-aaralan daw ng nila kung ano ang dapat gawin kasi nga maganda naman, lalo na yung pagkakalagay ng device sa kanya nung last year, no? Nilagay siya ng device. So maganda naman daw. And sa ngayon wala pa namang desisyon kung kailan siya ooperahan talaga. Dahil maganda naman yung sitwasyon sa kanya, hindi yung daloy ng tubig at saka yung dugo niya is okay naman sa heart niya, no? Tinanong ko kung ano ba ang mangyayari, Doc, sa kanya kung hindi siya ma-ooperahan or malalagyan ng pulmonary valve insertion. Dahil siya rin nagsabi sa akin last time na ganun ang gagawin nga, no? So, sabi niya, ang mangyayari niyan is, sabi niya, may tendency na mag-flow yung tubig or
pumunta kung saan-saan. So, may tendency na mamamaga yung mga ano niya, like kidney niya, something, part ng body niya, or what, yung heart niya, yung mata niya, mga, ano yan, sabi niya, mamamaga yan, lalaki, sabi niya ganoon. Sabi ko, yung pala yun. Sabi ko kasi, last, before may ilang taon na rin nakakalipas, no, yung mga previous years na yan, nung hindi pa siya nalalagyan ng device last year, lagi yan dinadaing yun dito, yung mga tagiliran niya, kasi iisa lang ang kidney nito bali yung kidney niya is nasa right, isa lang yung kidney niya, yung left is sobrang liit kasi iisa lang kasi yung niya, testes niya, yung itlog niya isa lang, yung isa wala. So ang sabi nung pinakonsult ko yan before nung na-diagnose nga siya na wala siyang isang testes, ang sabi ng doktor is pagka daw walang itlog or iisa lang yung itlog, that means isa lang daw yung kidney. Yun ang sabi nila. Pero nung before, nung pina-check up ko yan, meron pang maliit as in maliit talaga na nasasalat namin doon sa part ng kaliwa. No, so nung check up din yung kidney niya, meron din maliit na size, siyempre, no. So ngayon wala na yung niya, wala na yung isang testes niya, iisa na lang talaga, no. Kaya ganun pala yun. Tapos palagi pagka medyo nagtataka ako bakit yung ditong yung sa baba ng mata niya, ito laging laging para siyang may eye bag. Nakalimutan kong anuhin, guys, sa totoo lang, nakalimutan kong itanong dun sa yung bang parang shock ako na ganun pala yung sa sinabi ng doktor, although wala namang threat sa kanya ngayon, maganda naman ang ang sitwasyon niya ngayon. So nawala sa isip ko yun, yung mga symptoms na nakikita ko na sa kanya before. And then kasi kung sasabihin ko baka sakali makatulong, no, aware sila na meron na palang symptoms na nararamdaman yung bata, 'di ba? Nakalimutan ko talaga. Kanina sa taxi naalala ko, sabi ko, ang tanga ko. Bakit di ko naalala? Bakit hindi ko naisip na yun, na may mga, since yun ang sinabi sa akin na gano'n na ang symptom, ang magiging epekto kapag hindi siya na-operahan is gano'n nga, mamamaga yung mga parts ng katawan niya, especially yung kidney niya, yung heart niya, or lahat dito sa loob ng niya, internal organs niya, ganyan, plus yung mata niya, yung dito mamamaga yan, no, lalaki, as in lolobo, ganun daw. Hindi ko talaga naisip. Ang tanga ko talaga, grabe. Kailang wala ako, saka ako naalala. Anyway, may mga pagkakataon pa naman, sana hindi ko makalimutan, no. And then, yun nga, pag sila raw magdi-decide kung kailan siya o-operahan dahil kailangan pang ipa-MRI muna siya. Kasi sa nakikita nila ngayon na maganda yung examination nila is sinasabi ng doktor, hindi naman daw kumbaga, hindi na open heart surgery uli. Baka na lang, through catheter na lang siguro yung paglalagay sa kanya ng valve. Kung hindi magbabago. Pero sabi nga niya is, as napakaganda naman ng ng resulta, walang pagbabago, ganun pa rin. Okay naman siya. Yun ang sabi ng doktor. So, natutuwa naman ako. Kahit nakakapagod, kahit minsan nangihina tayo, minsan parang, sabi ko, wag na lang, bahala ng Panginoon, paubaya ako na lang sa Panginoon, ganito, ganyan, pero dito pa rin, lumalaban pa rin ako.
para sa anak, di ba? Kailangan eh. Yung bang minsan pag binababaan ka na ng, or pinanghihinaan ka na ng loob, or alam nyo naman yun, no? Dumadating sa buhay natin yung may time na parang down na down ka, nawawala ka ng pag-asa. Yes, tumatawag tayo sa Panginoon, nandyan siya nakaalalay, pero talagang may time na mapifeel mo talaga yung ganun, diba? So, kahit anong-ano ko, sabi ko, bahala na, ganito, ganyan, yung parang, ewan, pero, eto pa rin, sige pa rin, laban pa rin, diba? Yun naman na kailangan talaga eh. O, diba? Sana, tapos tinanong ng doktor, nasan yung tatay niya, di, sinabi ko naman, ganito, ganyan. Sabi niya, you're so strong person na handle mo lahat yung ganyang sitwasyon na nagtatrabaho ka, may at the same time may anak kang ganyan. Sabi niya, paiiyakin pa yata ako ng doktor. Hindi, mabait talaga yung doktor actually, napakabait niya, kilalang kilala na siya doon. Kaya nag-ano na, ewan ko anong gusto nito. Dahil mama, lagyan natin ng ano yung ano mo. Lagyan natin. At aking mag-change cloth na. Lagyan natin ng gamot. Ipo. Ihiga? Ha? Okay, okay. So, ganun lang. Start na naman ako ng aking, tayo may pasok, no? Half day lang ako kasi dahil nga doon sa check-up niya. Papasok na uli ako mamaya. Anyway, maghahanda na ako ng kanyang pagkain. Mag-iisip na ako ng kanyang mimeriendahin. Para mamaya is everything ready. Hindi na ako magkakanda ugaga or ano, diba? Dito muna ito. Tabi ko na lang. So, next day off or ano, next week siguro, kunin ko yung ano, asikaso namin yung passport niya, baka dumating na.